So, okay. Ah, ito palang ginagawa natin ngayon. Ito yung ah, first na video training na gawin natin. So, iyan na rin natin, no? Mag-hi na rin kayo kasi mapapakita to sa lahat ng mga taga Yusana Extreme. Hello. Ayan, 'di ba? So guys, ito, hindi ako nagsasalita mag-isa. Okay? Meron akong mga audience. Okay, meron tayong mga iti-training. So ngayon, yung pag-uusapan natin ngayon, ito yung tinatawag na NDO Full Blast. Okay? So ito yung pinaka-basic, and yet, ito yung pinaka-importante sa lahat. Okay? Kasi, imposibleng, ayan, pwede ka mag-notes. Okay? Pwede rin namang hindi. Kung may mga questions kayo, after na lang. Ako, nung unang-unang beses ko ito nakita, sabi ko nga, iba pala kapag alam mo na kaagad yung gagawin mo kasi hindi mo na kailangang manghula. Diba? Lahat ng mahirap, kapag itinuro, dumadali. So, palagi naman sinasabi, wala namang madali sa buhay, tama. Pero ako natuto ko na mas maganda pala na matuto sa pagkakamali ng iba kaysa ikaw yung magkamali. Correct? Oh. So, sa negosyo natin, sa 3 years experience ko na dito sa company na to, yung natutunan ko is pinaka-importante, ma-duplicate ka. Okay? Kasi pag na-duplicate mo yung sarili mo, dun ka ngayon mali-leverage. So, etong business natin na to, napaka-simple lang nung unang training na kailangan yung malaman, which is yung NDO. Ano yung NDO? Ito yung New Dealers Orientation. Okay? So, merong full blast, merong half lang. Okay? So, yung gagawin natin ngayon, yung full blast. So, kumbaga, lahat na malaman ninyo, no? So, sino ditong gustong maging gold director this year? Ang mga nakikita natin, sabi mo, ako yun. Ayun, lakasan nyo naman para man-next. Ayan, okay. So, at least, ini-imagine ko 50 kayo na ngayon dito kayo. Pero sa totoo lang, ito, ipi-play ito sa libo-libong tao. Okay? So, magiging sikat na kayo, no? Hello! Ayan. So, ito ngayon, no? Ano yung NDO? Naniniwala ko kasi sa iyo sana, para maging successful ka, okay, kailangan master mo itong tinatawag nating Pareto Principle. Okay? So, yung Pareto Principle, ano tong Pareto Principle? Nakalagay dito, ito yung mas kilala na tinatawag na 80-20 rule. Okay? Ano yung 80-20 rule? Kasi ako nag-research ako niyan. Etong Pareto pala, si Mr. Pareto, nag-originate pala to sa Italy. Okay? So, doon, nag-research sila na karamihan ng GNP, okay, or gross national production, in short, lahat ng yaman, okay, or yung cash flow, nanggaling lang sa 20% na mayayaman sa Italy. Okay? So, yung lahat ng white-collar job, ang napuproduce lang 20%. Okay? So, ginawa pa nila, isa pang experiment ganito. Familiar ba kayo sa peas? Familiar ba kayo sa green peas? Yung mancher, ginawang mancher, di ba? Yung kulay green. O yun. So, ginawa nila, kumuha sila ng isang batch, tapos kinuha nila 20%. Yung 20% na yun, tinanim nila. Alam mo, na-produce na 80%. Okay? So, dito sa iyo sana, ganun din to. Kapag ikaw, bago ka pa lang, malamang 100% sure, gusto mo matutunan lahat, ora mismo 100%. Okay? So, eto, may strategies tayo dito. Hindi mo naman kailangan aralin ka agad lahat or malaman lahat eh. Kasi imagine mo, di ba may baby ka. So, ang baby na 7 months, anong kailangan pakainin? Gatas. Imagine mo yung baby, pakainin mo ng manok, anong mangyayari? Mauubulunan, tama, bibilaukan. So, parang kayo, mga Yusana babies pa lang kayo. Okay? Ikaw, ilang weeks pa lang. Ikaw, mag-join pa lang. Tama? So, eto, yung pinaka-basic na kailangan nyo matutunan. Okay? So, para na hindi na kayo mahirapan. Kasi maraming mga tao, dahil sa mahilig tayo sa telenovela, tama, gusto natin nahihirapan muna tayo. No? So, kasi bakit, di ba yung bida daw nagpapabugbog muna? Tama? Tapos saka, lalaban. In short, gusto muna natin na mahirapan muna tayo and then doon tayo magtatanong.
dito sa atin, sa grupo natin, sa Extreme 111, talagang made na yung system, ang gagawin mo na lang, dadaanan mo na lang, aaralin mo na lang, and then doon mo na gagawin. So, going back, itong Pareto Principle, okay, ano ba itong ibig sabihin nito? Para maging successful ka dito sa business natin, kailangan 100%. Okay? So, yan yung success rate mo. Ngayon, ano yung 80%? Yung 80%, para maging successful ka pala, ito yung tinatawag na attitude. Meron ka kailangan na right attitude. Okay? So, anong klaseng attitude yung meron ka dapat? Ito yung tinatawag na mas kilalang GLLA. Ano yung GLLA? Sa mga nakakalam, sabay-sabay nga. Good Learning, Listening, Attitude. So, hindi lang basta learning, kailangan matuto ka rin makinig. Hindi lang basta kakinig, kailangan natututo ka. Kasi di ba, lahat naman tayo dumaan sa pagka-estudyante. Meron naman nakikinig, pero di naman natututo. May, di ba, meron namang, ang tawag nito, kunwari nakatingin lang sa'yo, pero tumatagos lang. Hindi naman ginagawa. So, in fact, naniniwala ako sa buhay walang aksidente. Tignan mo tao kung marunong ka. Try niyong gawin ngayon, bigyan kayo 1 minute. Kung ang A, 1, okay, ang E sa alphabet, A, B, C, D, E, pang 5, okay, i-practice nyo nga, i-compute nyo, i-add nyo lahat, tapos tignan natin kung ano yung total pag in-add natin. Okay? Ang T, ilan? 20. 20. Plus 20. Ang I, ilan? 9. 9. Ang T, 20. Ang U, 21. Ang D, 4. Plus 5. So, ilan lahat? 100. Ilan? 100. Okay. 100. So, tingnan mo ang galing, oh. Imagine mo, yung word na yon eksaktong 100%. Diba? Paano nangyari yun, no? So, wala talagang aksidente. Lahat ng mangyayari talagang may purpose, may meaning. So, imagine mo, ano ngayon? Anong 100% na ano? Kailangan yung attitude mo, 100% ready. 100% na ano? Willing matuto. Ready to learn. At the same time, ready to listen. Okay? In fact, meron ako i-share sa inyo sekreto. Ito yung unang salita na natutunan ko. Sabi nung batang, biruin mo to 18 years old. Yung pinaka-upline ko nun. Sabi niya, bro, gusto mo matuto. Grabe, ito sikretong malupit. Meron akong tuturo sa'yo. Grabe, ito yung sikreto ko. Sabi niya, ganito daw. Okay? Sa negosyo daw natin, kailangan meron kang alam. May know ka dapat. Okay? Kailangan may know ka para daw magkaroon ka ng edge sa iba. Kasi hindi lahat ng tao willing matuto, tama? So, paano ka ngayon magkaka-know? So, ibig sabihin, kailangan willing ka to learn. Lapet, no? Ito pa yan. Pag nagka-edge ka na sa iba, dahil meron kang alam, dahil willing ka matuto, that's the time you will earn. Pwede? Pwede, di ba? So, yan yung mga bagay-bagay na natutunan ko before. Okay, nung nagsisimula ko, biruin mo sa 3 years time, ngayon, in less than 1 hour or 30 minutes ko ituturo sa inyo. Worth your time? Yes. So, wala pang bayad, free pa. Tama? Yes. Okay. So, at least sumasagot kayo, no? So, eto, no? Yung tamang attitude, usually yan, ako naniniwala, maraming mga tao na tumama ng loto, no, na walang tamang attitude, imbis nakabuti, lalong nakasama. Tama? Yes. So, dahil hindi sanay humawak ng pera, dahil pangit yung attitude, lalong nawala. Lalong napa-rewara. Okay? So, ibig sabihin, napaka-importante ba na bago ka pala yumaman dito, kailangan tama muna yung attitude na meron ka? Yes. Okay? In fact, hindi ka nga yayaman dito kung yung attitude mo hindi
hindi tama pa. Okay? So ako, isa pang natutunan ko, katulad na napag-usapan natin kanina, para maging successful ka, okay, kailangan alamuin mo muna kung nasan ka ngayon. Okay? Parang ganito. Kapag titingin ka sa mapa, para malaman mo kung saan ka pupunta, ano muna yung pinaka-importanting bagay na alam mo dapat? Tama. Kung saan ka naroroon. Parang telenovela yan. Ha? Kung saan ka man naroon. No? So in short, kung may mapa, kailangan alam mo muna kung nasan ka. Point A. Tama? And then bakit? Pag alam mo kung nasan ka, mas madaling makita kung saan ka pupunta. Okay? So, ibig sabihin, agree ba kayo na from dito, para makapunta ka dyan, kailangan may triangle. Ano yung triangle na yan? Sa chemical engineering, ang tawag dyan change, delta. So, ibig sabihin, kailangan magbago. Parang, kung titignan mo, sample lang okay? Kung ako nandito ako ngayon, nakahawak, okay, sa railing na to. No? Tapos ang goal ko, syempre nakahawak ko ngayon dito, di ba? Ang goal ko, makapunta sa kanya. Okay? So, ang goal ko nasabi ito na lang, goal ko matapik yan. Tanong, pwede ba yun na hindi ako bibitaw sa kung nasan ako ngayon, makukuha ko pa rin ba yun? Pwede ba yun? So, tanong, anong kailangan kong gawin para makapunta ako? Bitawan ko to. Para mas madaling makuha kung ano yung gusto ko. In short, kung gusto mo maging successful sa iyo sana, okay? Nandito ka ngayon, kailangan willing kang magbago. Kailangan may mga bagay kang gawin na hindi ka komportable. Yung from comfort zone mo, kailangan magawa mo. Kasi, sample lang, from employment, magnenegosyo, mahirap madali. Diba may transition? Imaginein mo na lang, sample lang, yung pating na nilagay sa aquarium. Lalaki hindi. Hindi, kasi nandun lang siya eh. Isang galon, no? Pero yung pating na yon, same na pating, itapon mo sa dagat, pwede lumaki? Tanong, madali mahirap? Para sa pating? Adjustment. Lalaki siya pero mahirap. Kasi bakit? Dati binibigyan na siya pagkain. Tama? Dati, every oras, di niya kailangan maghanap. Gaganon lang siya, point, nandun na yung food. Tama? Ngayon, kailangan niya na maghanap. Kailangan niya na makipagkumpetensya sa mas malalaking isda. Kailangan niya mag-adjust kung hindi siya makakain. Okay? So, ganun din sa iyo sana. From employment, bigla ka ngayon magbi-business. Ibig sabihin, pwedeng mahirapan ka ngayon. Okay? Pero okay lang yan. Kasi bakit? Kung alam mo yung future na pwede mong papuntahan, hindi ka ngayon bibitaw. Ang technique dito ngayon, yung bagong nauusong kasabihan ngayon dito, okay? Di ba alam yung matira matibay? Tama? Ngayon dito sa iyo sana, matira mayaman. Di ba? So ito ngayon, ano ngayon tong 80%? 80% attitude, 20% ito yung skills. So ibig sabihin, kung tatanungin mo ako, Absbiti, paano yung how? Paano yung how? Paano yung maman? So yun yung how. Alam mo kung ako yung tatanungin nyo ngayon, ang importante dito hindi yung how. Alam mo kung ano? Ang kailangan mong tanungin sa akin, yung why. Hindi mo ko tatanungin, apply na ba yung why ko? Hindi. Tanungin mo yung sarili mo, ano ba yung why mo? Bakit mo ba kailangan gawin niyo yung sana? In fact, hindi lang basta-bastang why. Kailangan meron ka pang tinatawag na deep why. Huwag kayong mag-alala. Nung nag-start din ako before dito, mababaw lang ako. Gusto ko lang 10,000 per week. Panggatas ni Godfrey. Okay? Pero more than panggatas ang nakuha ko, tama? Kahit siguro maligo siya ng pool na puro gatas, pwede ngayon, tama? So, pero, tingnan mo alam mo lumalim yung why ko. Okay? Kasi bakit? Nung umpisa lang, para lang makapag-provide. Pero habang tumatagal, doon ko na-realize, alam mo, isa sa mga why ko, na gusto ko makita yung anak ko, na pag lumalaki siya, gusto ko lahat ng first niya nandun. Alam mo, grabe. Because of this, sana thankful ako na witness ko yung first na lakad niya. Yung first na crawl niya. Yung unang word na sinabi niya, alam niyo kung ano, dada. Yung unang ngiti niya.
Yung unang gupit niya. Okay? As in, lahat yan nadaanan ko. And syempre, dahil yung sana pa rin ako, no, hindi na ako alis dito, forever na. Darating yung araw, pati first kiss ng anak ko, makikita ko pa rin. Gusto yung ba yung ganon? Di ba, ano mababantayan mo, tapos sasabihin mo sa anak mo, anak, hindi ganyan, ganito. Okay? So, bukod doon, hindi lang financial ang pwede mo makuha sa'yo sana. Hindi lang kotse, hindi lang bahay, hindi lang travel, no? Hindi lang recognition. Ano pa? Time freedom. Yung freedom na kaya mong gawin lahat ng gusto mo. Gusto mong magpatayo ng advertising company, gusto mong magpatayo ng isang dance studio, kung mahilig ka. Magsayaw ka din, di ba? So, gusto mong magtayo ng, ano yun? Chat time ba yun? Oh. Di ba? Iba-iba tayo ng gusto. Ako yung isa sa mga gustong napatayo ko na jeep. Diba? So, lahat ng bagay posible. Ang matindi pa nito, ito, nagsisimula pa lang tayo. Kumbaga, sa nakikita natin, ito yung iceberg principle. Alam mo kaya bumagsak yung Titanic? Akala nila yung iceberg na babanggain nila, maliit lang. Yung pala, isang malaki. Ang nakita nila, yung tip lang. Sa'yo sana, maaaring baka nakikita mo dito, yung tip lang, hindi pa yung bigger picture. Pero I definitely agree. Katulad sinabi ni Ted, grabe, upline. Ngayon, nakakatawin ko na. Kasi malamang sa malamang, nakita mo na yung bigger picture. So, ngayon, eto, okay, mano-mano tayo. So, next sa A, isa pang sekreto na kailangan na talagang kailangan meron ka is yung belief. Okay? Kailangan meron kang belief saan. May mga kanya-kanya tayong factors. Number 1, belief sa company. Number 2, belief sa group. Number 3, belief sa products. Number 4, belief sa upline. Next, belief sa downline. Okay. Next, siyempre, belief sa sarili mo. At pinakauli at pinaka-importante, belief kay God. Okay. Bakit napaka-importante meron kang belief? Kasi imaginein mo, pag magtatayo ka ng bahay o ng building, pwede ba yung ganito? Ganito yung tsura ng building mo, pero yung pundasyon mo ganito? Pwede ba yan? Pwede hindi? Pwede. Okay? Pwede naman. Tanong, pwede ba yung ganito? Mataas yung building, pero yung condition mo, ganyan lang, mababaw lang. Pwede hindi. Bakit? Tutumba. So, pinaka-ideal talaga dapat, no? Kailangan malalim na foundation. In fact, ito pwede rin naman eh. Pwede mong pataasan. Okay? Pero ito yung pinaka-ideal. Correct? So, parang ganito, ang belief mo, yan na magiging foundation mo sa iyo sana. Okay? Bakit? Sample lang. Ba't napaka-importante may belief level ka sa company? Sa company, napaka-importante. Kasi imagine mo, kunwari may magsabi sa'yo, pyramiding ano? Oo. Diba? So, kapag ganun kadali yung belief mo na magbaluktot, okay, ganun din ka, kumbaga, ganun ka rin kabilis mawala. Eh, paano ko ba masasabi sa inyo na mapapalalim yung belief level mo sa company? Mag-research ka, di ba? At the same time, tanong, bigyan na lang kayo ng mga ideas. Merong bang company na scam na umaabot ng 20 years? Wala po. Wala, di ba? Wala. Okay. Ang company natin, 20 years na. Meron bang company na scam na prescribe ng mga doctors? Wala po. Gumagamit si Manny Pacquiao. Hindi. Olympic athletes.
Diba? At alam ko kayo mga users na mismo, effective sa inyo yung product. Tama? Ano pa? Meron bang company na ngayon lagpas sa 20 plus na countries na open? Worldwide? Wala. Nakabukas na tayo China. Ngayon, nag-open pa tayo ng France and Belgium. Last year, nag-open Thailand. Ang malupit niya, kada country na buksan, pioneer ka. Sino dito may kakilala sa Hong Kong? Wala? Mga dancers, wala ba doon? Disneyland? Oo, meron. Pero Ayun. hindi close. May isa kayo may kakilala, Singapore. Okay, good, meron. Malaysia. US. Okay, naku, sarap. Alam niyo, pag nag-open ka sa US, ikaw ang may negosyong hindi natutulog. Bakit? Pag nag-build ka dito, gising kayo. Tama? Lumalaking grupo nyo. Pag tulog mo, gising sila doon. Ito yung negosyo mong walang tulugan. Tama? So, ano pa? Yung company natin, marami ba tayong mga awards and accolades? Yes. Yes. Okay? Eto pa. Meron ba ang company na hindi maganda kung nakalagay ba tayo sa Nasdaq? Alam mo ba yung Nasdaq? Ito yung stock market. Ang matindi yan, sobrang laki na natin, nalagay pa tayo sa NYSE. From Nasdaq, transfer na tayo sa NYSE. Yan yung NYSE, New York Stock Exchange. Okay? Nabubulol-bulol pa ako. Kaya sabi nila daw, lahat ng nabubulol payaman. Kasi yumaman eh. Tama? So, ito no, stock market. Ibig sabihin, kung ikaw may pera gusto mag-invest online, pwede. Sa stocks, pili ka. Okay? Hindi ko lang alam kung pwede ang Pilipino. Alam ko, American lang nga taong pwede sa doon mag-invest. So anyways, agree pa kayo na yung company natin, 100%, walang duda, legitimate? Yes. Yes. In fact, lahat na ng permits, no, na kailangan, meron tayo. Ang matindi pa nun, ang company natin, ang opisina, saan nakalagay? Sa Makati, hindi lang basta-basta sa gilid ng Makati. Okay? Saan tayo? Center. Pinakamaganda pa, pinakamahal na building ngayon, ano? Enterprise. No? The Enterprise Center. So, office pa lang, pay-in ka na, tama? Nakita mo pala yung office, wow, ang ganda. Okay? Hindi ka tulad sa iba pag nasa office, no? So, saan? Ortigas. Diba? So, eto, solid ka eh. Okay? Company-wise, nothing to worry. Okay? Next, group. Anong pangalan ng group natin? Ito yung tinatawag na, ano yun? Extreme 111. Okay? So, ibig sabihin nito, guys, para sa mga bago, no? Ibig sabihin ng extreme, sa Latin, parang yung sana lang yan. You means true, sana means self. So, extreme, ibig sabihin yan, X, exito, T, triumphus, R, recuso, M, medrocriс. Ibig sabihin yan, to bring forth triumph is to refuse to be ordinary. Tama? Okay? So, ibang level, no? Dati, nag-start lang ibig sabihin ng 111 from 1 mentor to 11 apprentice. Ngayon, nung last year, ang goal to create 111 directors and na-overshoot 135. Hindi lang director, nahit pa silver, gold, no? May nag-ruby pa. So ngayon, ang goal naman ngayon is to create 111 gold directors. Okay? Sino ulit gusto maging gold director dito? Oh! Yes. So, okay, ang group natin ngayon, ito yung pinakamalakas na grupo ngayon sa buong USANA. Okay? Tayo may pinaka-the best training system. Okay? Tayo ngayon yung may pinakamaraming result. Okay? And tayo rin ngayon yung mag-create ng pinakamaraming Diamond Director na 1 million per month sa buong USANA this year. Nafe-feel ko yan. And na-feel ko dito sa room na to, merong magda-diamond dito. Matuwa kayo pag nag-diamond si Ted or si Yuki kasi ano ng mga rank ninyo. At matuwa ka kung let's say, nakikinig ka ngayon dito sa training namin, baka mamaya isa ka na sa mag-diamond din. Okay? So, ano pa? Itong team natin na to, okay, meron tayong principle na sinishare, okay? Ito yung one culture, okay? One mindset, one vision, one family. Okay? Para ano? Para hindi ka na malito. Kasi sa labas marami mga trainings dyan eh, tama?
maraming magaganda. Pero sabi ko nga, kung ikaw nakatikim ka na ng isang putahe, tas masarap, tama, titikim ka pa ba sa iba? Hindi na. Kasi nakita mo marami ng naging successful. Okay? So, in short, sabi ko nga, ang mga tao kasi lituhin, tama? Although isang utak lang binigay sa atin ni Lord, palagi tayo nagdadalawang isip. Gets? So, eto, para hindi ka na magdalawang isip, kung ano yung tinuturo dito, ang good news, gawin mo na lang. Okay? Para ano, maging Richard Tan ka, Ruby, Ivy de la Cruz, Levi de la Cruz, Caleb et Pau, Eman Cheng, Jerwin Operio. No? Ito yung mga may mga resulta. Michelle Yambao, yan. Yung mga pinaka-rising stars natin yun, yung mga nakabili ng sports kanila, Marvin Mendisa. Diba? Sabi nila, kawig daw si Marvin Agustin. No? So, pero yung itong group na to, dito mo makikita yung cross, kumbaga, hindi na cross-lining eh. Diba? Tawag sa atin cross-lining nun? No, tulungan. Ito ang tawag sa atin, close-lining. Anong bakit? Kasi pag close kayo, tama, nag-share kayo ng mga tips and strategies. Kapag close kayo, no, talagang nagtutulungan kayo as in no one left behind. Okay? So, syempre, dahil mga bago kayo, kung ikaw ngayon nakikinig kayo dyan, ang kailangan mo lang gawin is makilink ka sa mga extreme. Okay? Kung bago ka, huwag ka mahiya. Ang kailangan mo lang gawin, hanapin lahat na may pins, na may extreme. Try mo tong gawin. Pumunta ka sa office, tapos ganyan ka lang. Pag may pin ka, may kakamay sa'yo, na pag ganito, halika, kailangan ng volunteer, mister. Okay? Di ba pag kakamay, ganito? Okay? Ibig sabihin, kasi, ano explanation? Professional with personal touch. Okay? So, ano ibig sabihin nun? Kasi, talagang tayo, we go for professionalism. Pansinin mo naman mga suot natin. Walang hip-hop, di ba? Walang rockstars, di ba? Professional talaga. Kasi business eh. Kaya nga Makati, professional business sector. Kasi we've been business. So, pag ganito, hindi pwedeng na ganyan. Kasi para ka nandidiri. No? Nakaganyan pa. Okay? So, dapat po ganyan. Kailangan ganito. Yung nandito mo, sige, pwede mong buksa yung ilaw. Okay, thank you. Ayan. So, ganyan. Bakit ganito? Kasi brotherhood and sisterhood. Okay? So, nangyayari yan, thank you, Miss Yuki. Okay? You're welcome. So, nabibuild yan through rapport and relationship. Kaya nga tayo may mga special gatherings sa ganito. Okay? So, next, products. Okay? Kailangan may belief ka sa bukod sa grupo, sa company, kailangan sa produkto. Tanong, paano ka magkakaroon ng malalim na belief level sa products? Gamitin. Paano? Dapat itatry mo sa product. Tama. Ibig sabihin, be a product of your own product. Okay? So, yan, ikaw, tama ka. Yung lalaki na nasa kalawang row, yan, be a product of your own product. Okay? So, syempre, kapag na-try mo na kasi, mas madaling i-share. Okay? Kapag marami ka na experience na maganda regarding sa product, mas madali ka ngayon mag-share sa ibang mga tao na mga client natin. Okay? So, Godfrey, huwag kang masyado maingin, nagbibideo kami. Ano, hello, di ba? So, ayun. Nandito kasi ako sa bahay namin. So, pagdating sa products, ito yung pinaka-armas ng Usana. Hindi tayo katulad ng mga ibang company, more on recruitment base. Ito, lumaki ang company natin hindi because of compensation. Lumaki yung company natin because of the products. Tayo lang yung company na ang founder natin or ang dati nating CEO or mga dati nating owners are doctor. No? Isa doctor, which is si Dr. Myron Wentz. Diba? So, hindi katulad ng iba, negosyante. Kapag ang owner nyo, negosyante ng isang business, kapag hindi kumikita, anong gagawin? Isasara kapag nalugi. Si Dr. Wentz, pero niya matinding vision. Ang goal niya na dapat lahat ng kumbaga, yung sana magiging pinaka-healthy family sa buong mundo. So, ngayon nagagawa na kasi lumalaki yung Usana. So, effective ang products, i-try. Lahat ng kakilala nyo, i-share nyo yan. Okay? Kasi bakit? Pag nakapag-share ka at na-relieve sila ng pain, aba, malaking ano yun. Yung tipong kahit 1 month na lang silang mabubuhay, naging 2 months, di ba? Ang laking thank you na yun, correct? Oh. Or, yung mga simpleng kakilala natin, relatives, kapitbahay. Ang maganda dito sa products natin, kasi dahil effective, so ngayon, merong repeat purchase. Okay? So, next.
So, kailangan gamitin. Okay? Lahat ba kayo nagtitake ng essentials? Yes. Oh, ito lang request ko. Dapat hindi lang essentials. Ang i-take nyo ganito, essentials, Biomega, and Proflavanol C. Yang tatlo ang magic combination na huwag nyo kakalimutan i-take. Okay? So, but syempre, kung may problem ka sa mata, hindi dagdagang Vision X. Kung problem ka sa gusto mo magpapayat, Hepasil, no, para linisin ang iyong liver, para mas maganda yung detoxifying mo sa katawan. So, next, anong kailangan may belief ka sa upline? Kailangan may belief ka sa upline mo para, syempre, tama o mali, walang ituturong mali yan. Lahat tama. Okay? So, kasi bakit? Kapag ikaw hindi ka kumita, hindi siya ikita, correct? Pangalawa, lahat lang ng ituturo ng upline mo, by syempre, tungkol lang sa'yo sana. Na-get ba? Okay? Kasi meron tayong yes upline na principle na dapat, pag sabi yung attend ka training, attend ka training. So, ibig sabihin, wala naman yung tipong, type kita, date tayo. Walang ganun. Correct? Kasi professional, busy. Okay? Lahat ng pag-uusapan lang natin, more on puro yung sana lang. Okay? So, pero ako naniniwala ako, kapag naging successful kayo sa sana, lahat ng parte ng buhay mo, apektado. Okay? Kasi sa akin, nabago talaga. From family to faith to my personal growth. And then, syempre, malaking bagay yung financial. So, upline, kailangan may believe ka kay upline. Okay? Kasi kung wala si upline, wala ka dito. Kung wala si Ted, wala si Yuki. Tama ba? No, kung wala si Yuki, wala si Ted. Okay? Kung wala yung upline mo, wala mag-i-invite sa'yo. Tama? Kaya ngayon pa lang, ilibre mo yung upline mo. Bakit? Tanong, ilan ba upline mo? Kasi yung iba nagre-reklamo, ba't ko lilibre upline ko? Mayaman na nga eh. Ang point ko lang, ilan ba upline mo? Isa lang. So, ilan nilibre mo? Isa lang. Ang tanong, ikaw, ilan ang downline mo? So, ilan naman nilibre sa'yo? Marami. Tama? Oh. Nalibre mo na ba yung upline mo? Diba? Libre mo yun. Malay mo, diba? Papaisip. Parang sabihin niya, alam niya to, na-invite ko lang. 100,000 na, 1 week. Kaya, kasi, ganun eh. Alam mo ako nga, meron nga akong upline sa taas eh. No? Pero mo swerte niya, nung downline niya na ako. Diamond Director, di ba? Pero dahil ang dami niyang arte sa buhay, no? Dahil sa undecisive, no? Ang daming arte. Sa negosyo kasi bawal ang emosyon. Okay? Kumbaga bawal ang balat sibuyas. Kung tampururot ka, tampuhin ka, wala kang papupuntahan, tama. Kasi lahat ng bagay tatampuhan mo eh. Ito, hindi parang employment dahil ito negosyo. Kailangan take care of your own. Kailangan think big. Okay? Kailangan, bukod sa may belief ka sa upline mo, kailangan may belief ka din dapat sa downline mo. Kasi minsan, yung mga ibang upline naman, walang tiwala sa downline. Anong ginagawa? Ako na lang yung present. Hindi, ako na lang. Hindi upline, gusto ko na mag-present. Hindi, ako na lang mag-present. Diba? Alam mo, hindi mag-grow. Kaya nga kami, ang goal namin, dapat kayo marunong naman mag-present. Okay? Mas magiging mabilis. Ako, tiwala ako sa mga downlines dahil ang kada isa may kapasidad yan, may galing yan, kanya-kanyang galing. Pero alam nyo, malupit niyan, kapag yung galing ko, dinagdag mo pa sa galing mo, para yung saranggola. Parang kite yan. Pag yung PC ko at yung PC mo, pinagdiktong, mas malayo yung mararating ng tama. So, kayo, hindi lang, kumbaga, kailangan belief level eh. Sa mga to, no, ang kailangan. Kailangan napaka-importante belief level din sa sarili mo. Kapag wala kang tiwala sa sarili mo, wala kang papupuntahan. Imagine mo lang bro, di ba ikaw painter ka? Kung iniisip mo kaya na baka walang kagusto nito eh. Kasi hindi ako magaling. Sa tingin mo kaya lalabas dun sa picture mo, hindi magaling. Di ba lalabas? So pag ikaw naniniwala na may magkakagusto dito, lalabas ba yun sa pinaint mo? Ang cook din. Sa tingin mo kaya pag sinabi ng cook, hindi ako masarap magluto eh. Sa tingin mo kaya masarap ang lalabas o hindi? Hindi rin. So ibig sabihin, kapag sinabi mong hindi ka magaling, hindi ka magaling. Imagine mo na lang yung sundalo na sumugod sa gera, tapos ang nasa mindset niya, mamamatay na ako. Tama? Mamamatay nga naman siya. At ito pa, makikita ng guess mo yan kapag wala kang tiwala sa sarili mo. Minsan nga, kapag wala kang tiwala sa company, sa grupo, sa product, makikita yan ng tao. Tama? Malalaman nila na, ay, siguro pinapapractice lang ako nito.
Tama? So, dapat mapakita mo talaga. Dapat totoo sa'yo kasi hindi mo pwedeng bigay. Okay? Kailangan sincere ka. Sincere kang tumulong. Sincere ka sa yung belief level mo sa sarili mo. Alam mo bakit? Kapag mataas yung belief level mo sa sarili mo, baby phone! Ayun. Telephone break muna. Hello? 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 Okay? So, malamang di na siya makakatawag kasi tinanggal mo na. So, next, pinaka-importante bukod sa belief level mo sa sarili mo, napaka-importante nito. Ako, sa totoo lang, di naman ako maka-Diyos. No? Hindi ako masyadong religious. Pero, ibang level talaga si God. Okay? Ako ngayon, kahit na kumikita na kami ng malaki, kahit pansin nyo, train pa rin ako ng train sa mga tao. Kasi, ang goal ko ngayon, no, sabi nga sa Bible, it's better to teach someone how to fish rather than to give them fish. Correct? Pansinin mo yung mga tao binibigyan lang ng pera. Nung namatay na yung nagbibigay ng pera, tapos. Correct? So, mas maganda na yung turuan mo yung tao na kung paano mangisda. Para kahit magkahiwa-hiwalay na, di ba? Alam niya kung paano niya bubuhayin yung sarili niya. So, eto, no? Yan yung belief. Kapag ang belief mo malalim, kahit may dumaang discouragement na malaki dyan, hindi ka mayayanig. Imagine nyo na lang tong building na to. Eto. Pag ito dinaanan ng bagyo, discouragement, bagsak hindi. Pwedeng matibay siya ngayon, pero pag dinaanan yan, sabog. Diba? Eto, daanan ng bagyo, matitinag hindi. Hindi. Diyan pa rin yan. Kasi ang pundasyon malalim. Okay? So, guys, are you learning? Yes. Are you learning? Sagot. O yan, sumagot na sila. Okay? Next naman. Okay? Next is commitment. So, may tatlong klase ng commitment. Merong I'll try. Merong I'll do my best. Merong I'll do whatever it takes. Okay? So, kung kayo yung papipiliin ko, saan ka dito? I'll try, I'll do my best, I'll do whatever it takes. Ikaw? I'll do whatever. Ikaw bro, saan ka? I'll do my best. Okay? Ikaw? I'll do my best. Ikaw? Whatever it takes. Ikaw? I'll do whatever it takes. Okay. Kasi ganito yan. Bro, wala naman tama o mali, no? Okay? Pero meron lang mali. Joke lang. So, ano yung I'll try? Ganito kasi yan. Para mag-gauge mo rin yung sarili mo. Okay? Kung gaano ako committed. Sa'yo sana, yung mga tumatagal dito, yung mga I'll do whatever it takes. Okay? So, huwag ka mag-alala. Tandaan mo, ang tao pwedeng magbago. Okay? So, malamang ngayon, anong sagot mo na? I'll do whatever it takes. O parang ganito na lang yan. Para may kaintindihan tayo. Example lang ako, doktor. Kailangan ko ng volunteer. Okay lang? Halika ka. Ano name mo? Christelle. Cristel. Okay, hello. Ayan, dito tayo. Para makita sa ano, ayan, dito ka. Ayan. Okay, ayan. So, ayan, harap ka lang sa akin. So, for example, kunwari, doktor ako. Okay? Tapos ikaw, opera ka. Okay? Ano sabihin mo ngayon, life and death situation yun. Sasabihin mo, Dok, pag na-operahan ba ako, makakasurvive ako. Ganun na, roleplay tayo O, 1, 2, 3, go. Pag mo-operahan ba, makakasurvive. Yeah. I'll try. Pwede ba yun? Hindi na siya pa-opera, di ba? Hanap ka lang, ano gagawin mo? Hanap ka lang ng backout, di ba? Or hanap ka ng second opinion? Hanap ka ng ibang doktor? Tama? O, ito. Ulit-ulit. Pangalawa. Okay. Pag magpa-opera ba ako, makasigurado makasurvive. Ganito. I'll do my best. Pwede pa rin? Backout ka pa rin? Best ko na nga yun eh. Ayaw mo pa rin? Second opinion. Bakit? Kasi pwede ba yung best ko, 90%, ang kailangan niya para mabuhay 100%? Yes. So tanong, di ba may kanta nga?
I did, ano yan? But this wasn't good enough. Tama. So, ito. Tanungin mo ulit ako. Doc, pag magpapa-opera ba ako, sigurado makasurvive. Yeah, ganito. Kasi sa tagal ko ng profession na ganito, lahat ng kapangyarihan ko, no? Lahat ng powers ko, ibubuhas ko dyan. I'll do whatever it takes para mabuhay ka. Sige, go na ako. Go na. Okay? Di ba? Pwede ba? Yes! Pwede. Di ba? Palakpakan naman natin siya. Okay? So, ibig sabihin, kung ikaw magkakaroon ng downline, gusto mo ba magkaroon ng downline na I'll try, I'll do my best, or I'll do whatever it takes? Whatever it takes. Ibig sabihin ko na rin, yayaman ba tayo dito? Willing ba kayo? Yes! Diba? Anong pag tinanong ko kayo na, yayaman ba tayo dito? I'll try. Mababaw yun. Yayaman ba tayo dito? I'll do my best. Or pag sabi, yayaman ba tayo dito? I'll do whatever it takes. Diba? Yan ang malupit. Bakit? Ito, imaginein mo. Kung for example, this is you, okay? Tapos ito si A, I'll do whatever it takes. Si B, I'll do whatever it takes. Okay? So ito malamang 5,000 sa left, 5,000 sa right. Tanong, ano ka na ngayon? Tama? Gold ka na kaya? Yes. Kumuha kaya ng 4 na I'll do whatever it takes. Anong rank mo na? Gold. Gold, ruby, emerald. Kumuha ka pa ng isang whatever it takes. Anong rank mo na? Diamond. So, ito lang yan, para mas clear. Ano yung I'll do whatever it takes? Whatever it takes, okay, na moral, legal, at ethical. Hindi tayo naging successful dito sa USANA na may tinatapakan tayo iba. Okay? So, sabi nga ni Zig Ziglar, it's better to help other people to get their dreams so that you can get your dreams as well. Okay? Kasi tingnan mo to, si A, payamanin mo. Si B, payamanin mo. Tanong, mayaman ka? Yes. May TPS ka pa dito, lifetime. Oh. Nagets ba? So, whatever it takes. Ito nga lang yan. Kung gusto mong magkaroon ng downline ng whatever it takes, kailangan ikaw muna, whatever it takes ka din. Tama? Sabi nga nila, napaka-imposible ang tarat makahuli ng agila. Pwede ba? May nakita ka bang tarat? Oh, di ba? O kaya, dove, tas nakahuli ng agila. Tama? Kailangan aagila ka din para makakuha ka ng kapwa-agila mo. Okay? So, dito ang good news, hindi kami naghahanap ng agila. Hindi ka maghahanap ng agila. Dito, sa Team Extreme 111, dito ginagawa yung mga agila. Palagi ko sinasabi to, hindi mo kailangan may pangalan para magkapangalan sa USANA. Lalo na sa Extreme. Dito sa USANA, lalo na sa Extreme, dito ka magkakapangalan. Okay? Kaya kung ikaw may experience ka na, what more pa? Yung iba kasi, naghihintay ng break. No? Dito sa Extreme, hindi mo kailangan maghintay ng break. Pag sinabi mo, time mo na, time mo na. Ang kailangan mo lang gawin, aralin. Okay? So, syempre, huwag kayong mag-alala. Piling na ko, upline, ibig sabihin, ang babaw ko pala. Hindi ako ganun ka-committed. Okay lang yan. Kasi before, ganun din naman ako eh. Hindi rin naman ako committed. Diba? Pasaway din ako. Hindi ako, ano pa ako, eto pa. Alam mo yung acne? Okay? A-K-N-Y. Ano ulit yun? Nakasama? Alam ko na yan. O yun, o. Alam niyo na, di ba? Alam ko na yan. Narinig ko na yan. Nag-morph na to eh. Acne. Oo, narinig ko na yan. Pero may nag-mutate na yan. Alam mo na yung bago? Camouflage acne. Yung kunwari, oo, tama. Pagdating sa bahay, alam mo yung camouflage? Yung nagbabalat kayo, di ba? So, pero alam mo, yung success mo dito, nakadepende naman sa iyo. Ibig sabihin, kapag ikaw yumaman, ikaw may kasalanan. Tama? Oh. So, ibig sabihin, kapag ikaw nag-fail, hindi upline mo, hindi downline mo, hindi yung company, ikaw. Sa USANA, hindi na question dito kung tatagal yung USANA. Hindi na. Matagal na eh. Ang question na lang dito, tatagal ka ba? Kaya kumalat yung saying na matira mayaman. Sa batch namin, ganun. Ako yung natira, kaya kami pinakamayaman. So, tanong, ready ka na ba? Matibay ka ba? Diba? So, next. Okay? Natututo ba kayo? Yes! Ayun. Medyo tumatagal lang tayo kasi bura tayo ng bura. No? Pero, yun.
Next, discouragement. Ito yung pinaka-favorite part ko. Discourage. Tama ba yung spelling? Men? Opo. Ayun yun. Kahit ano pa man yan, ako'y may result. Tama? Joke lang. So, discouragement. Ito yung pinaka-iwasan nyo lahat. Okay? Kasi bakit? Ito yung pumapatay sa lahat ng mga distributor, ganyan. Yung nag-quit, di ba? Kasi nag-discourage. Kasi nga, balat sibuyas. Di ba? Nag-invite lang, no? Katulad ng isang narinig ko na parang, biruin mo, iyak siya na iyak, di ba? Grabe. Hirap na hirap siya invite daw, ganyan. Parang, ang hirap-hirap daw, ganyan. Tinanong, ilan invite mo? 50 ba? Hindi. Dami yun eh. 20 ba? Hindi. Dami naman yun. 10 ba? Hindi. Ilan ba talaga? 2. Oo, ano mo. Pero tama, di ba? More than 1 nga naman. Madami nga naman. Pero kalokohan, di ba? So, ibig sabihin, dito, numbers game kasi tayo. Okay? So, kung numbers game, dapat ang goal mo, invite. Okay? Meron tayong tinuturong principle. Ito yung SW4. Ano yung SW4? Some will join. Some will not. So what? Okay? Someone else is waiting. Malaking next. Some will join, some will not. So what? Someone else is waiting. Meaning, pag may na-invite ka, ayaw, next. May na-invite ka, ayaw, next. Hanggang sa makakuha ka ng taong may gusto. Okay? Tandaan mo, dito naman, bakit makaka-invite ka? Simple lang. Kasi nga ikaw nga na-invite. Bakit ka makakapagpa-join? Kasi nga ikaw nag-join. Tama? So, eto, walang magic dito. Parang lang to, familiar ba kayo sa deck of cards? Yes. Diba? Ilang cards meron yun? 52. Sa 52 cards, ilan ang alas? 4. Ang lupit, no? Galing. Parehas na yun sana. Ilan ang kailangan mo para mag-PPS? 4 din. Tama? Ang tanong niyan, sa 52 decks, pag binalasa mo yan, okay, binalasa mo, unang bunot, pwede ba alas? Pwedeng hindi? Pwede rin. Ang tanong, pwede bang magkakasunod unang bunot ko, puro 4, alas agad? Ha? Pwede? Pwedeng hindi. Actually, pwedeng hindi. Actually, pwede rin oo. Depende dun sa balasa. Ang tanong ko next, ito. Pwede bang ikaw, parehas na ba kayo ng bunot o lahat tayo magkakaibang bunot? Magkakaiba. Magkakaibang kombinasyon. Okay? Ang point ko lang ito. Karamihan, pag nag-invite ka kasi, invite, ayaw. Next. Invite. Hindi pa alas. Invite. Hindi pa alas. Invite. Hindi pa alas. Invite. Uy, alas. Diba? Invite. Hindi na naman. Invite. Alas. Pag nakuha mo na yung 4 generals mo, 4 leaders mo, okay, anong nangyari sa'yo? Malamang emerald ka na. Malamang 200,000 na week ka na. Tama? Masarap. So, eto ngayon, nangyayari sa iba minsan, ika-48 na bunot. Ika-48 na bunot, nag-quit. Malas. Bakit? Anong next na bunot? 49, ano na kaya? Ace. 50. Ano na? Alas na naman. 51. Alas na naman. 52. Alas. Oh. Maraming ganyan. Kung ikaw nahihirapan, okay lang yan. Kasi bakit transition? Kailangan lang tiyagain mo. Huwag kang ma-discourage. Okay? Sa totoo lang, alam mo sa discouragement naman, okay? Eto, sanay naman na tayo. Hindi mo lang masyadong nararamdaman. Okay? Paano? Sample lang. Sino kumakain dito ng ang tawag nito? Ngari, sample lang, umorder ka ng crispy pata. Pag tinawag mo, boss, pa-order ng crispy pata. Ah, sir, wala po. Anong wala? Uuntukin mo ba yung waiter? Diba? Anong gagawin mo? Sige. Pwedeng fried chicken na lang. Tama? O sample lang. Pag pumara ka ba ng taxi,
tapos sinabing, ay, malayo po, kukuha ka ba ng hollow block, tapos bang, pagbabagsakin mo, bugbugin mo ba yung driver? Di ba, hindi naman. Ano na gawin mo? Hanap ka ulit ng, Iba. di ba? Eto, familiar ba kayo pre-taste? Nakatikim na ba kayo ng pre-taste? Di ba, imagine, pre-taste, tama? Di ba, ganun sila? Hello, sir, pre-taste. Oh, pag ayaw, thank you. Di ba, thank you pa nga, nakangiti pa nga eh. O, next. Ayaw. Tumanggap. Ay, naku ma'am. Dahil tinikman nyo to, mamaya kamukha nyo na si Angel Locsin. Diba? So, pag-usapan natin. In short, ang mga hinahanap ng natin dito, mga positive, pag negative, iwasan mo yun. Okay, next. Okay. Pwede ba yun, imagine mo yung nagpi-pre-taste, kunwari ayaw, ay grabe to ah. Mga kasama na taga-pre-taste, bugbugin, si ma'am, ayaw eh. Tama? Hindi. So in short, sa buhay natin, sanay na talaga tayo na, ma-discourage. Hindi mo lang alam. Tanong i-apply, Apps Billy, bakit ngayon? Pag may invite ako, hindi ako napunta, sakit. Ouch! Diba? Simple lang. Kasi nung bakit? Alam mo, pag hindi ka pinunta doon, hindi mo siya nakuha, yung pangarap mo lumalayo. Okay? Kasi bakit? Nabigyan ka ng hope and pag-asa na yung mga pangarap mo, time freedom, financial freedom, mayaman ka man o mahirap ka, di ba? Kaya mo makuha sa'yo sana. And eto pa, kasi minsan, karamihan nang ini-invite natin yung close natin, tama? So yung mga invite natin, kapag hindi sila pumunta, nasasaktan na ngayon. Guys, ang sekreto dyan, okay lang. Ang tawag dyan sa mga yan na mga hindi pumunta, ilalagay mo lang yun sa baliw basket. Bakit? Yan yung mga taong babalikan mo at babaliwin mo pag mayaman ka na. Tama? Kapag may time freedom ka na. Okay? Kasi meron akong mga downlines ngayon na mga malulupit na negosyante, mga high profile din, no, na sila mismo tinatanggihan nga. Ako nga, tinatanggihan pa rin. Tama? Babalikan mo lang yung mga yan. Kasi bakit? Maaaring hindi timing para sa kanila. Okay? Pero ang goal, dapat maging persistent ka lang. Alam mo Tagalog ng persistent? Sige. Maging makulit. Tama? Kukulitin mo lang yung mga yan. Hanggang sa, eto si Ted, sobrang kulit na nga, sama na nga ako. Biglang na nakita, ay shucks, buti lang kinulit mo ako. Tama? So, eto, okay lang ba magkwento? Okay lang? Okay, so, kasi, maaaring yung mga jokes makalimutan, yung mga learnings makalimutan nyo, pero etong mga kwentong to, hindi nyo ito makakalimutan. So, kasi, no, yung kwento natin nagsimula dun sa isang madilim na burak. Okay? Familiar kayo sa burak, okay? Or English na natin, dark hole. Okay? So sa black hole na yan, okay, madumi, mabaho, kadiri. Ngayon, dun sa madumi na yon, nandun ngayon mayroong mga palaka dyan. May mga butete, may mga malalaking palaka, may maliliit na palaka, may dambuhalang palaka. No? Tapos meron dyan si Totoy Palaka. Okay? So dun sa madilim na yon, si Totoy Palaka, nangangarap yan, si Totoy Palaka. Okay? Na makaakyat siya ngayon dito sa taas. Kasi dito, nandyan yung bahay kubo, nandyan yung mababangong puno, nandyan yung mababangong birds, di ba, lumilipad sila. So, lahat na magaganda, basta sa lahat na mataas, maganda, mababango, no? So, malamang gusto niyo amuyin yung mababangong birds, tsaka mga mababangong bulaklak, yan. Okay? Ba't ka tumatawa? So, kasi lahat mabango eh, no? So, in short, siya, nangarap siya. Kaya lang siya, talon lang siya ng talon. So siya, every hour, talon lang siya ng talon ng talon. Lang, itong mga kasama niya, mga frogs, okay, dinidiscourage siya. Sabi, ito talaga si Totoy Palaka, abnormal talaga to. Diba? Wala na, hindi ka na makakaalis dito. Diba? Pero talon pa rin siya ng talon. Sabi ng mga frogs, matatandang frogs, si Totoy Palaka, abnormal. Diba? Hindi ka na makakaalis dito. No? Praning ka talaga, baliw ka talaga. Dinidiscourage siya. Sabi pa ng isa, alam mo, Totoy Palaka, dito na ako lumaki. Dito na ako nag-asawa. Dito na ako nanganak. Okay? Dito na ako namatay. In short, ghost na pala siya. No? So, hindi ka na makakaalis dito. Okay? Pero ito yan, di ba yung muscle ng frogs, di ba, nagde-develop yan? O dahil batang palaka siya, ngayon, nade-develop. Until finally, bigla siyang nakatalon. Pucha, nagulat ngayon yung mga palaka. Grabe! Halimaw si Totoy Palaka, grabe!
nagawa niya, sabog! Diba? Grabe. No? And syempre, umikot-ikot na si Totoy Palakas, sumabit na siya dun sa, sa birds, sinamay-amay na yan. Tapos, nung umikot-ikot na siya ngayon, bumalik na siya ngayon, si Totoy Palaka. Tapos, sinignan niya ngayon yung mga to. Lahat ng nag-discourage sa kanya. Tapos, sabi ng mga tao, grabe, yan si Totoy Palaka. Nagawa niya. End of story. Ngayon, ito. Gusto yung malaman kung ano yung sikreto ni Totoy Palaka. Ito lang yan. Ito'y, French word. Okay? So, kung babasahin siya, ito. Sabihin nyo, basahin nyo ngayon, binge. Okay? Sabihin nyo, binge. Binge. Lakasan nyo pa, binge. Binge. Okay, yun ang sikreto yung malupit. Binge siya eh. Binge. Binge. Nakuha niyo na? Ano siya? Oh. Di ba? Dahil bingi siya. Okay? So, lahat ng mga discouragement niya, no, di narinig. Kaya siya nakaalis. Ibig sabihin kayo ngayon, maaaring discourage siya ng boyfriend, ng asawa, ng anak, relatives, kapitbahay, kaibigan, kapamilya, kalaguyo, di ba? Lahat na. Pero ang gawin mo lang, kailangan magbingi-bingihan ka lang. Tama? Okay. Eto lang yan. Tip ko lang sa inyo, huwag nyo lilitaralin. Kasi meron akong downline na bata. Okay? Pag uwi niya ngayon, sabi ng magulang niya, "Hoy, Mike, magsain ka nga." Sabi, anak ng tinapatong batang to, "Uy, magsain ka nga," sabi ng nanay. Si Mike, "Bingi ka ba?" Sabi gano'n. Nagalit na yun. "Pag hindi ka tumayo dyan, mayari ka sa akin." Sabi ng sabi ni Abs Bini, magbingi-bingi daw sa mga negative eh. Kokak. Okay? So, huwag nyo lilitaralin ha. Okay? So, eto discouragement. Okay? Kapag ang belief mo, kinumbine mo ng tamang commitment, nakuha mo yung belief at commitment kasi meron kang right attitude, right mindset. Okay? Malamang, pag dinaanin mo yung discouragement, tapos yan. Meron pa akong i-share sa inyo. Dito ko lang magagamit yung aking pagiging engineer. Okay? Siyempre, kaming mga engineer, mahilig kami sa math. Okay? So, eto, sa'yo sana, naka yung kwento mo. Yung buhay mo, naka-flat na. Kasi sa tagal nila, alam na nila yung pwede mangyari sa'yo. Huwag ka lang bibitaw. Okay? I-goal mo yung sarili mo, 5 years mong bibigyan ng time daw, tatrabahin mo. Alam ko sa umpisa, papitik-pitik ka lang. Pero guys, ang yung sana parang Pringles. Once you pop, you can't stop. Pag nakatingin ka ng malaking cheque, ay naku, anong na-feel mo? Nami-miss mo ba yung 100,000 on me? Sarap, diba? Nakapanglaway. Masarap ulit-ulitin. Yes. Tama, diba? So parang Pringles. Sana wiki. Oo. So ito ngayon. Ito yung income. Okay? Or dollar sign. Ito yung time. Okay? Ito yung graph, no? So, imagine mo, employment. Tama o mali sa employment, meron namang movement, pero matagal. Tama? Yung habang tumatagal ka sa employment, napopromote ka. Tumalaki yung sweldo mo. Correct? Ang tanong yan, every year ka ba napopromote? Mabilis bang tumaas yung sweldo mo? Hindi. Okay? So, ang tanong, ito yung sa'yo sana. Di ba sa'yo sana, nag-start ka, wala ka pang income? So, ibig sabihin, mas mataas pa yung income mo sa employment kaysa isa. So, dito sa stage na to, ito yung medyo kinukutsa-kutsa ka pa. Tama? Niloloko ka pa. Parang pag online mo, offline lahat ng friends mo. Tama? Pag naglalakad ka, uwi na secret group. Si Yusana. Diba? Naku, re-recruitin tayo niyan. Magtago tayo. Tara. Tama? O, tataguan ka pa. Kukutsahin ka ng mga kaibigan mo. Balikan mo lang ako pag may kotse ka na. Balikan mo lang ako pag mayaman ka na. Balikan mo lang ako pag may kamara ka na. So, kaya lang tandaan mo, dahil sa ma-attend kayo ng training, paulit-ulit ka nagde-train, nag-i-invite ka ngayon, magugulat ka na lang yung check mo tumataas. Ang tawag dito sa stage na to, ito yung tinatawag na discouragement stage. Discouragement. Okay? So, ito yung tinatawag na turning point. Yan yung tipong kunwari kayo nahihirapan na. Ikaw sa tingin mo dumakas sa turning point mo. Di ba? Okay. Tandaan mo kapag dumaan ka na dito,
it's either mag-employ ka na lang ulit, kainin mo na lang yung pride mo, tama? Or ituloy mo at ito na yung success mo. This stage, ito naman yung tinatawag na revenge. Okay? Ano yun? Magre-revenge ka sa lahat na nag-negative sa'yo. Biro lang yun ha, baka siniseryoso masyado. Okay? Hindi talaga revenge ang tawag dyan. Financial freedom. Okay? So, ito na yung nakikita na ng income mo sa'yo, sana yung income mo sa employment. Ito na yung natatayo mo yung gusto mong business. Ito yung nakapagpahinga ka. Yung kunwari may anak ka, o may 10 yaya ka, manahimik kay lahat. O, di ba? O, yung asawa mo, problema din. O, ito, 2 model na helper. Yan na. Binigay mo na lahat. O. So, may freedom ka for yourself. Okay? At the same time, etong ganitong graph, alam mo, sa totoo lang kami pa mismo, nandito pa lang kami. Wala pa kami talaga dun sa goal. So, ibig sabihin, imagine mo, sabi ko, grabe, ito na yung resulta ng lahat, tapos nandito pa lang kami. So, imagine niyo next year, dahil sabay-sabay na tayo. Tama? Pag nakabili na ako ng malupit na bahay sa Wakwak, or sa Corinthians, or sa kung saan man. Tama? Ikaw, saan ka nakabili ng bahay? Ngayon, kung sumabay ka sa amin, edi yun. Correct? So, ano pa? Next. Malapit na tayo matapos sa first part. Okay? Next is E. Ano yung E? Excitement. Kailangan, pagdating dito sa excitement, ito yung, kumbaga, mataas dapat ang excitement level mo. Okay? Kasi kapag mataas ang excitement level mo, kaya mong ma-excite din yung ini-invite mo. Parang ganito lang, kunwari ganito. May alam akong business. Sa may yumaman. Diba? Grabe daw doon. Yayaman daw tayo. Oh, well. Diba? Oh, sasama ba? Malamang hindi. So, dapat, pag excited ka, ay, grabe. Ito, para may idea kayo. Imagine mo 9 years old ka ngayon. Bukas birthday mo, excited ka hindi? Excited. Bakit? Ba't ka excited pag birthday mo? Kasi meron kang? Tama. Na-excite ka ba dahil sa balloons? Sa cake, sa pagkain, hindi. Excited ka dahil sa regalo. Ang malupit yan, imagine mo sa'yo sana, ang regalo mo dito every week. Sabi nga nila dito, chika-chika lang, next week, check-check na. Pero dahil online na tayo ngayon, check-in natin, naka-wire transfer. From Bank of America. Diba? Social. So, diba? Napaka-importante niyan. Kasi grabe, sa taas ng excitement level ko, no, ang dami ko na-invite. Okay. Si Tet may ibang approach sa pagiging excited niya. Dahil kilala na siya ng makakakilala niya, pag na-excite si Tet, dun sila nang napapasama. Bakit? Kung si Tet daw na-excite, what more sila? Tama? Oh. So, napaka-importante yung energy level nyo pag mag-i-invite ka. Mataas dapat. Okay? Kapag yung excitement mo din, dapat excited ka rin matuto. That excited kang umattend ng meeting. Dapat excited kang mag-train. That excited ka mag-present. Okay? Kasi bakit? Dito, this time, hindi na boss mo ang yayaman. Dito, ikaw na. Pinapayaman mo, sarili mo na dito. Pero unlike mga traditional business, ito wala kang operational expense. Tama? Meron ba tayong guard? May kailangan ba tayong bili? Except sa AutoShip. Tama? Meron ba tayong binabayaran sa computer? Wala. Meron ba tayong rent? Wala. Oh. Sa 37,000 mo, kumpleto na lahat. Kumpleto rekado na. Ang kailangan mo na lang gawin is gawin siya. Okay? So, next, okay? Hanggang ilang naman, okay? Yun yung 80%. Kailangan maayos muna yung mindset mo. Kailangan panggigilan mo to. Yung tipong ito, to no joke. Pag uwi mo mamaya, tas pagpikit mo, nakakita ka puro bilog-bilog-bilog. Tas may square-square. Mas malapit yung square kasi puro cheque. Pag bilog, barya lang eh. Tama? Naku, maniwala ka. Isulat mo yan sa prospect list. Okay? Kasi, yun ang next natin. Yun yung skill. Ito na yung how. Okay? Ito, mas mabilis to. Kasi mas mahirap i-discuss 80% eh. Tama? O ito, 20% na lang. Ibig sabihin, importante ba dito na magaling ka?
Importante, hindi. Ha? Hindi. Pag magaling ka, bonus mo na yun. Pag hindi ka magaling, okay lang yun. Kasi bakit? Ang importante dito, 80%, ano ulit? Attitude. If you have the right attitude and you have the right mindset, you will learn the how. Kailangan yung why ka muna. Yung A, B, C, D, E, F. Yung E. Okay? Para yung 20%, madali na lang. Okay? So, ano yung 20%? Ito na yung tinatawag na 5 fingers. Okay? Ano yung 5 fingers? Sulat na natin. Number 1, ito yung parang inventaryo ng negosyo natin. Kailangan marunong kang gumawa ng prospect list. So sa prospect list, kailangan meron ka ditong 100, okay, na kakilala. Ang gagawin mo lang, upo ka sa bahay, maglista ka ng pangalan. Huwag mong iisipin kung kaya niyang gawin. Okay? Kasi kung ikaw nga nung una, hindi mo alam kung kaya mong gawin pero nandito ka ngayon, nakaupo. Oo, tama, ikaw. Okay? So, dito, yung 100 na yan, pag naisulat mo na yan, hahatiin mo yun sa tatlo. Gagawin mo yung M, A, N. Money, authority, and then needs. In short, yung mga may pangangailangan, huwag mo muna invite yan. Kaya nga sila may pangangailangan kasi wala nga pera at saka negative. Tama? O, i-invite mo yung mga negative, and na burnout ka. Tama? So, sinong i-invite mo? Di yung may money muna. Ano yung may money? It doesn't mean naman kailangan mayaman. Okay? Yung may money, as long as meron siyang 37,000. Bakit? May kilala ka ba na tambay may 37? Yes. Kasi yung asawa nasa Japan, nagpapadala. Tama? So, meron ka naman kilalang may money, okay? Walang money pero may credit card. Okay? It's either may 37,000 or may credit card. Alam mo kung bakit? Kapag ito nakuha mo na, sa tingin mo kaya mo makakuha ng 4 dyan sa dami na kakilala mong may pera or may 37,000? Hindi kailangan mayaman. Okay? Kung lahat ka nakakabili na ng Apple at saka iPad what more than 37,000? Gets? So, ibig sabihin, pag nakuha mo na to, next mo naman yung authority. Okay? Ano yung may authority? Ito yung tipong, kunwari ikaw to, na-invite mo tong isa at saka to, ito, presidente ng isang organization. Ito, presidente naman ng Rotary Club. So, sa 150 na pumasok, dalawa lang kinausap mo, pwede na? Yes. Ito may authority, ito kasi may credibility. Ang problem lang sa kanila, kailangan yung mag-i-invite, may credibility din. So, ibig sabihin, kung wala kang credibility, malamang hindi mo may invite yan or hindi mo mapapajoin. Okay? So, matindi niyan, kailangan kunin mo muna yung may money para makuha mo to. Pag may resulta ka na kahit $100, $200, etong authority na to magjo-join yan. Kapag yan nag-join, para yung Queen Bee. Alam mo yung Queen Bee? Ito yung kapag nagyaya sa barkadahan, tara sama tayo. Para si Ted nagyaya, tara sama tayo. Okay? Sample lang sa yung barkadahan, tapos sample lang ikaw nagyaya. Ay, wag na tayo sumama. Hindi ka Queen Bee. Tama? So, bakit sila sumama kay Ted? Kasi credible siya. Ang problem lang, kailangan may resulta ka muna bago mo siya ma-invite. So, tanong sa tatlo, sino unahin mo? Authority, money, o needs? Money. Okay, yung M. Okay? Pag nakuha mo na itong dalawa, sa tingin mo kaya malaki na resulta mo naman. May kotse, may bahay, may lupa ka pa, may insurance ka pa, may travel ka pa. Itong dalawa lang na list, tsaka mo ito kunin. Itong mga may needs na to, maniwala ka sa hindi, mas mabilis pa sa tilawak na manok. Pag nakita resulta mo, bubula. Bubula yung bibig, pati yung mata, luluwa. Tama? Kasi may result ka na no? So, etong mga to, magiging rin yan, advantage din sa'yo. Bakit? Etong mga to, kahit walang pera yan, gagawa ng paraan yan. Bakit? Etong mga to yung to see is to believe. Tama? So, ibig sabihin, kapag ito inuna mo, ini-negative ka niya, wala ka pa result Tama? So, balikan mo yung mga yan. Pag binalikan mo yung mabilis pa sa tilawak ng manok, nandiyan yan. Mag-join niya. Matindi yan dahil ginawa niya ng pera, kada piso hindi papayag yan ang hindi pa nababawi. Tama? So, ito naman yung mahirap mag-quit. Tandaan mo lahat na negative, mahirap mapajoin, pero pag napajoin mo, mahirap rin mapakwit. Matigas ulo Tama? Kasi nung ini-invite mo, matigas ulo, ayaw din. So, pag napajoin mo yan, matigas din ulo niyan, mag-quit. Correct? So, natututo ba kayo? Prospect list? Ito maganda dyan. Alam mo ang prospect list, kailangan palagi mong dinadala. Kasi kapag palagi mong dala yan, imagine mo 100.
So, imagine mo 100 na yun, okay? Tapos, invite kita. Pagkatapos ko i-present sa'yo, tapos pinakita ko sa yung prospect list ko, sabi ko, alam mo, isa ka sa mga in-invite ko. Isa ka lang. 20. 40. Next, 100. Ano ma-feel mo? Kung nakita mo, 100 yung in-invite ko, tapos ikaw yung una kong invite. Masaya kasi parang Ikaw yung una, tama? Ang tanong, pag hindi ka na-join, may malaking kawalan sa akin? Wala. So, mapapaisip ka ba mag-join ka agad? Yes. Kasi ano, baka mabatuhan ka. Tama? Oh, so, ganun din yun. So, ibig sabihin, kung hindi nyo pinapakita prospect list or wala kayong prospect list, parang negosyo rin yan. Kapag wala kang inventaryo, paano mo malalaman na kikita ka? Tama? Hindi mo malalaman kung kinukupitan ka, kumikita ka o hindi. So, kailangan may inventory. So, sa iyo sana, kailangan may prospect list ka. Okay? So, natututo ba? Yes. Okay. Pagkatapos ng prospect list, next naman, syempre kung nakagawa ka na written, kailangan isulat mo yan. Okay? Huwag kang mag-alala bro, ako tamad no. So, ako nagawa ko to, what more ikaw pa. No? So, next, number 2. Okay, ano yung number 2? Kung may prospect list ka na, syempre dapat inviting na. Sa inviting, ganito yung style na gagawin. Kung una yung man, ano yung man ulit? M, Money. A, Authority. very good, L, okay. Dito meron naman tayong form. Okay? Ano yung form? Family, occupation, recreation, message. Okay? Ang style nito, ganito yan. Bago ka mag-invite, uy, grabe, pare, may alam akong negosyo, grabe, yaman na tayo dito, sabog. Di ba? Lalaki kita dito, ganyan. Hindi. Pag ganun ka agad, para kang nag-date, okay? Para kang may type na babae, sinabi, alam mo, type kita. Pwede ba yun? Hindi, di ba? Dapat ligawan mo muna. Tama? So, sa'yo sana, parang ganun din yung form. Bago mo invite, kailangan alam mo muna kung saan mo siya i-invite. Okay? Paano yun? Kasi, etong form, gagamitin mo yan para mag-create ka ng needs. Yung term, mag-create. Create. Tingnan mo ha, ano yung F ulit? Family. Yung O, occupation. Yung R, recreation. Yung M, message. So, parang ganito. Nari na, sample lang. Ay, Yuki, uy, kamusta? Kunwari lunch break. Kwentuhan kami, di ba? So, una ko yung tatanong dyan, kamusta family mo? Kamusta family mo? Okay lang. Di ba balita ko yung daddy mo may sakit daw? Ay, oo. May Ano high sakit blood. nun? High blood? Yes. Pati mo, ting! Ano muna kong gagawin sa kanya? High blood pala. Kailangan ng ano? Biomega. Products, Biomega, tama. Ganun ba? Kailan pa yung sakit ng daddy mo? Tagal na. Naku, Family di- yun eh. Sakit. Naku, edi ibig sabihin ko yung daddy mo meron, pwede rin meron ka rin. Oo. Ting, ting, double whammy. Tama? Dalawang pwede kong benta, pero hindi mo kagad titira dahil yun. Tanong ka muna. Okay? Tapos kwento ka din. Alam mo ako rin ganyan before. High blood din kami. Tapos alam mo meron akong product na pwedeng i-share sa'yo na nakatanggal nung high blood namin. Ganun na style. Okay? So, kunwari, sample lang. Isang idea. Paano kung sinabi niya na buntis siya ngayon? Family yun, di ba? Magkakaroon siya sariling family. Ting! Light bulb yun. Sa tingin mo kaya, anong pwede kong i-offer sa kanya for you sa ano? Ano ulit? Product ulit? Ano pa? Bakit compensation? Tama. Kung malaki na yung family niya, kailangan. Kasi kailangan niya ng... Money. Eh, paano binanad niya? Naku, nag-worry nga ako. Baka ma-charity. Tama? Charity wars. So, ting! Light bulb na naman. Tama? So, pwede ko ngayon, alam ko ngayon kung saan ko siya titira dahil. Kunwari, occupation. Anong gagawin mo kung nalaman mo na magre-resign na siya? Anong pwede mong i-offer sa kanya? Negosyo, tama. Kasi bakit? Ang taong nawalan na ng work, di ba merong back pay. Eh ayaw niya maubos ang back pay. Kasi yun na nga lang ang savings eh. Tama? So, pwede mong i-offer na, uy, may alam ako negosyo, yung back pay mo, lalago. Oh. Nagke-create ka ng needs. Paano kung recreation? Sige nga. Paano mo titira dahil sa ganun?
kunwari nasabi sa akin na mahilig mag-travel, paano mo may offer ang USANA? Travel incentives. Tama. Anong klaseng travel incentive mo yun? All expense paid lahat. International and local. Yun ang magic word, all expense paid. Sinong gusto mag-travel dito ng free? Sino may kakilala gusto mag-travel ng free? Diba? O yun, dun mo ngayon pwedeng invite. Tsaka yung message. Nagigets? Hindi mo pwedeng invite ka agad na may alam kong negosyo, ganyan-ganyan. Hindi, kailangan mag-create ka muna ng leads. Okay? Parang ganito. Isa pang example. Okay lang bro. Tara. Okay, anong name mo? Noon. Noel? Hello. Buka dito pare. So, kunwari si Noel, okay, ang ating mahihain na friend, okay, usog ka na konti dito para makita ka yan, okay? Kaway ka naman, hello. Sa buong yung sana extreme yan, no? So, Noel, ganito. Siyempre, lalaki, tama? Okay. Example lang to, Kunwari, bro, meron kang sinong artista na babae, yung tipong crush mo. Oh, crush mo. May asawa ka na ba? Okay lang. Kasi single. Okay, good. May ka ng isa. Yun. Ann Curtis. Angelina Jolie Lips. Para yung tipong si Ann Curtis, parang pinanggigigilan mo, parang gano'n. Hindi naman. Crush lang. Yung gusto ko yung pag pinanggigigilan mo, parang gano'n. May ka ng isang example. Oh, yun. Sa level, Angel Oxy. So, ito yung tipong panggigilan mo talaga. Parang gano'n, parang ibang level ng panggigigil. Hindi yung green-minded na gigil, okay? So, pero ito, an example. Imagine mo ngayon, bro, tumawag sa'yo yung si Angel Oxy. Tapos sabi, at Noel, hello. Is this Noel? Oh, kring. Sabi mo, hello. Sagot ka, hello. This is Angel Oxy. Alam mo, Noel, I'm lonely. Pwede ba tayong magkita? Ano sabi mo? Yes. Kaya ka ba? Walang pagdududa. Oo ka agad no? Paano kung sabihin ni Angel Oxy, ako, kailangan ko ng kasama dito, madilim sa amin. Pupunta ka? Sure ka? Naman, no? So, paano kung let's say, papunta ka ngayon, okay? Siyempre, binabana. Expected ka ni Angel Oxy, no? Paano pare, kung biglang on the way ka, bumagyo, bumaha, punta ka pa rin? Paano kung sabihin sa'yo, tumawag, nag-aalala, Noel, I'm lonely, bahana, please, wala akong kasama dito. Punta ka hindi? Pupunta pa rin. Paano kung let's say, bumabaha, tapos, may mga humaharang. Pero pag ginusto mo, pupunta ka, pero mahirap, pupunta ka. Pupunta pa rin. Okay. Sige. Paano pare, biglang lumindol? Okay? In short, lahat na nasa kuna, no? Okay? Pero pwede pa rin kung gustuhin mo. Pupunta ka pa rin. Pupunta pa rin. O sige, partida na bro. On the way papuntang Makati, na-hold up ka ngayon. Nakuha lahat, bro. Pati sapatos mo, kinuha. Kasi ang ganda ng, ano mo ngayon Anong tawag dyan? Suede ba yan? Okay. Mukhang, espadrille? Espadrille yun. Mukhang komportable ka, bro. Ito ngayon yan. Nakapaka na lang, pare. Tapos lalakarin mo from kanto to kanto, pupunta ka pa rin. Wala ka na siguro choice, no? Pero tignan mo to. Kasi sobrang meron siyang pangangailangan kay Angel Oxy. So, pupunta siya. Tama? Palakpakan naman natin si Noel. O, tanong. Sino dito yung gustong magkaroon ng invite? Nangyari na lahat. Hindi ka pa rin i-Indianin. Okay? So, hindi ba natin nakapatapos? So, in short, para ka hindi i-Indianin, kung ikaw ini-Indian, ibig sabihin, hindi ka lang tama mag-invite. Tama? So, kailangan gumawa ka ng way paano ma-master yung form. Okay? Kwentuhan, chika-chikahan. Okay? Mag-create ka ng needs. Para wala na excuse na, kasi may gagawin pa siya, di ba? Ang linaw-linaw ng usapan nyo, magkikita kayo, bigla may gagawin. Ibig sabihin, hindi mo pa na-create yung needs. Ito yung sagot para hindi ka ma-Indian. Okay? Kaya ka na-Indian kasi cowboy ka.
Joke lang. No? Pero, nagigets ba ibig sabihin ng form? Okay? Ito imaginein mo, kapag natuto ka nito, lahat ng babae kaya mong pasagutin. Tama mali. Kaya delikado, no? Biro lang. Pero, kasi natututo kang makinig. Kaya, napaka-importante, no? Na, kailangan willing ka rin makinig. Correct? So, are you still learning? Yes. Good. O, malapit na tayo matapos-tapos. Okay? Abay, syempre, kapag na-invite mo na, anong next naman na gagawin mo? Okay? Sa lahat ng ituturo ko, ito lang yung merong number 3, no? Ito lang yung merong master. Kasi kailangan mo siyang i-master. Ano yun? Ito yung A, B, C. Okay? So, master the ABC. Okay? Ano yung ABC? Advisor. Very good. Bridge. Ano yung C? Line. Okay? So, pag na-master mo na yung ABC, para sa bayan, ang other term yan, tee up, build up, okay, or edify. Or, para mas maintindihan nyo ganito, familiar ba kayo sa golf ball? Tama? Yan yung tinitira ni Tiger Woods, no? So, ito yung tee, ito yung lupa. Yung nilalagay sa ang tawag nito, sa kahoy, di ba pinapatong yung ball, tapos tsaka niya titirahin. So, itong golf ball, ito si A. Ito yung B. Yung C, isa yung lupa. Ano yung A? Ito yung upline mo. Ito yung speaker. Ito yung product. Ito yung office. Ano yung B? This is you. Ano yung C? Yan yung client. In short, papansinin mo, tandaan mo lahat ng bagay na tinataas. Kunwari ito, tignan nyo to. Tignan nyo ngayon. Sundan nyo O, anong ginagawa nyo ngayon? Nakatingala, di ba? Lahat ng tinitingala, di ba nire-respect? Tama? So, parang yung yung mga statue, di ba hindi mo naman kapantayan? Di ba nakaganon? Parang tingalain mo. So, parang ganito rin yung concept. Okay? So, yung A, kapag binild up mo yan, okay, magkakaroon ngayon ng respect si C sa speaker. Ang tanong ganito, bakit kailangan magkaroon ng respect yung client dun sa speaker or dun sa presenter? Para ano? Credibility. Para? Ano ulit? Credibility. Ano ulit? Credibility. Paano magka-credibility? Kailangan i-build up nung downline si upline. Bakit kailangan ngayon magkaroon ng respect yung client dun sa nagpe-present? Para makinig. Tama? Bakit kailangan makinig? Kasi kung hindi nakikinig yung guest, hindi niya maiintindihan. Correct? So kapag hindi niya naiintindihan, hindi siya magjo-join. Okay? So, ba't di siya nagjo-join? Kasi nagte-text-text tapos hindi nakikinig. Or minsan tanong ng tanong na parang nangaasar lang. Correct? So, ang technique, kailangan pala lahat ng mga may invite nyo, i-build up nyo si upline na nagtutok, na mag-i-speaker. Para ano? Para pag na-build up, makikinig sila ng 100%. Tanong, pag nakinig sila, maiintindihan ba nila yung business? Pag naiintindihan ba nila yung business, sa tingin mo kaya mag-join sila? Yes. Ang mga hindi nag-join, simple lang, hindi nila nakita yung malaking picture. Hindi kasi sila nakikinig. Tama? So, ganun lang kasimple yan. I-example natin, ganito lang. Sa Tagalog nito, ito yung magbuhat ng bangko. Okay? Kasi bakit? Tignan mo ganito yung tsura niyan. Okay? Si A, okay? At si B, and then si C. Si B and si C magkakilala? Yes. In-invite nga ni B si C tama? So, meron siyang trust kay B. Si A, i-build up ngayon ni B. Tama? I-build up. Build up. Pag binild up ni B si A, true kwento-kwento, sample ako na rin, pakilala ko sa'yo, mami, yung pinaka-youngest, no, na millionaire and diamond director namin dito. Siya pa yung, kumbaga, mentor of the mentors.
pinaka-gwapong diamond director, no? May dimples pa yun. Yan. Chemical engineering graduate. Si Sir Billy. So, pag ganun mo binild up, at least alam yung detalye. Okay? Pag na-build up mo ng ganun, sa tingin mo kaya lahat ng pakilala nyo sa akin, makikinig? Yes. Tingnan mo, pag hindi nyo ako binild up, imagine niyo kunwari, ay siya si Apps Billy, Apps Billy si Ted. Pinaupo ko lang, ganun lang. Makikinig kaya si Ted sa'yo? Hindi, di ba? Babasahan ka lang ng dyaryo niya. Tama? So, pag malupit ka mag-build up, ganito mangyayari. Pag na-build up yan, magkakaroon ngayon ng respect. Pag nagawa mo yan, tapos na usapan. Yung upline, pagkamay niyan, pagkamay sa'yo, wala na, paying mo yan. So, ibig sabihin, magaling, kahit na hindi ka magaling mag-present, kung sobrang lupit mong mag-A, B, C, pay-in yan. Kailangan matindi ka mag-build up. Huwag kang mag-build up ng ito, grabe, power sa pag. Ganun, hindi. Walang detalye doon eh. Dapat alamin mo yung upline mo. Si Yuki. O kung ako i-build up yan, bilhin nyo. Ito, may papakilala sa inyo ako, guys. Itong papakilala ko sa inyo. Sample ko na ABC ah. Bilib ako sa taong to kasi bilhin mo na operahan na at lahat, no? Yung sana pa rin ang iniisip, okay? Ang matindi niyan, yung unang beses niyang makukuha yung pinakamalaki niyang cheque sa buong buhay niya. Tama ba? Ito yung time na bad trip pa siya. Pero unaware siya. No? Sabi nga niya, magaling daw si Lord talaga. He works in mysterious ways. Bilhin mo, okay na ba sa inyo? 100 magkano yun? 100,000 1 week? Pwede na? Pwede, di ba? O, pakilala sa inyo, si Yuki Tanaka. Kapalaman natin. O, di ba? Hindi ka kita dyan. Dito, ayan. O, di ba? Sexy si Yuki. No? So, pag ganun, makikinig talaga. Ang goal nyo dapat lahat ng pauupin nyo dapat makinig. So, ito, ang tamang way ng pag-build up, hindi pwedeng harapan. Yung kunwari, sample lang, ito, demo na natin. Tara. Okay lang? Okay. Ito tayo. Usog muna natin ito. Para alam nyo talaga kung paano mag-ABC. So, for example, ako si downline, ako si B. Ito si C kasi Donya, no? Mayaman. Ito naman si upline Noel, okay? So, for example, yung wrong way kung paano gagawin na ABC. Ano ni ulit? Ayun. Cristel, may papakilala ko sa'yo, no? Siya pala si Apps Noel, okay? Grabe to, milyonaryo to, ang lupit nito. Ginagalang to dito, power to, grabe. Okay? So, yun yung mali. Bakit? Dalawang ginawa ko doon, ano? Harapan. At saka ano? Dinuro ko. Meron ba dinuduro na nire-respeto? Yung pinaka-worst case, uy, upline, halika dito. Maling ABC, bakit? Sinong na-ABC nun? Hindi yung client. Isa pang maling way. Kunwari wala siya. Upline, grabe, may papakilala ko siya. Pag ito, si Ma'am Cristel, hindi natin napajoin. Sayang! Ito yung pang sasabog ng PPS ko. May 5 degree, may 10 katulong, may 20 bahay. Pag hindi mo ito napajoin, tapos tayo. Tanong, magkakaroon ba ng lakas sa loob na mag-present? Baka mamaya, sinong in-ABC ko? Yung client. Siya ang binild up ko. Tama? Dapat ang bibuild up ko, si upline. So, ganito dapat mag-build up. Kunwari, wala siya. Okay? Naku, Cristel, buti napagbigyan mo ako dito, no? Alam ko, sobrang rich kid mo na, hindi mo na kailangan ito, dami ng negosyo, di ba? Pero, alam mo, mamaya, sakto, may papakilala ako sa'yo. Isa to sa mga nire-respeto talaga dito, no? He's doing this part-time, pero he's earning. Alam mo, income niya ako, ano ba sa'yo, mga $1,000 per week? Kasi bagong gold director to dito. Ito yung nagpo-coach sa akin. Okay? So, ayun, nakita mo ba yun? Yun, si Coach Noel. Kaway ka naman. Hi, Coach. Okay, Tams, kumaway. Close kami nga. Although napadaan lang naman. Tama? So, ang gagawin ko, ganito yung style ko. Bago siya, di syempre, praktika, titignan ko muna kung busy siya. So, pupunta ako na ngayon si upline. Okay? Pagpunta kayo upline, Coach Noel, nakita mo yung chicks na kasama ko nila, guess yun. Okay, napresenta ko na lahat. Ito yung problem niya. Okay, na-gets mo? Sasabihin mo ngayon on time or money. Or empleyado ba o negosyante? Kasi pwede bang nagko-closing siya, kino-close niya empleyado. Eh yung pala ito, negosyante. Hindi akma.
Hindi yung tamang words. So at least pag sinabi ko na yung konting background niya, alam na nito kung paano siya i-close. Ngayon, tignan mo to. Dahil ako, tiwala siya sa akin, may trust eh. Tama? Sumama. One market. Ako naman, binild up ko siya. Tama? Dahil binild up ko siya ngayon, meron ngayon link sa kanila. Sige, mag-link kayo. Respect na. Nag-get siya? So ito ngayon, kahit actually wala na ako, dahil may link na sila, kaya niya na ngayon i-close mas madali. Okay, thank you. Palapakan naman natin sila. Ganun ang ABC rules. Mas naiintindihan nyo ba yung paano mag-ABC? Yes. Oh. Ito pa pinakamasarap na ginagawa na pangasam natin ngayon. Pag nagpo-closing, imagine niyo kung ako mag-close. Simple lang, walang income, etc. Tapos biglang nasa likod ko si Bumblebee. Basag hindi. Pain kaya yung mga yun? Yes. Kahit hindi na ako maging TH, trying hard. Kasi makita pa lang, grabe, ito ba yung resulta ng si Bumblebee mo? Oo, bro. Bumble lang, diba? Ganun lang mag-ABC. Okay? So, ABC is ano? Buhatin mo yung bangko ng apply mo. So, ibig sabihin ko na sample lang, hindi naman kailangan ako eh. Kaya si Yuki magpe-present. Kailangan i-build up mo ng todo si Yuki. Nalagay siya? Kung si Teta magpe-present, i-build up mo ng todo si Tet. Alam mo, kahit na nabubulol-bulol ka mag-present, mas gusto ng ano yun, guest. Alam bakit? Kasi isipin niya kung ikaw nga kumikita ng 100,000 eh, nagawa mo, bulol pa, ako pa kaya. Tama? Challenge yun. Ito pa yung iba. Yung iba sobrang tindi mag-ABC. Pag-upo pa lang. Diba? Ito pa, matindi pa lang. Isa pang example. Iba naman, ikaw naman, ano. Okay? So, kung na example lang, ako yung guest, ako ulit si Downline. Okay, si Yuki, si Donya Yuki, ang ating guest. Tapos ito naman si Noel. So, na-ABC ko na sila. Pag-upo, kunwari mo po, 1, 2, 3, go. Napagkilala na. Ay, Coach Noel, anong gusto mo apps? Coffee, iced tea? Coffee? Okay, salit lang po. Okay, so thank you. Okay, ito tanong. Okay, Yuki, imagine mo ikaw yung client, tapos biglang ang inang-kaso ko, isang 28 years old, mas bata pa sa'yo. 24. Ano ma-feel mo? Bakit siya inaasa ka? Tama? Eh, ikaw yung client, tama? So, ibig sabihin, curious, makikinig ba? Yes. Tanong, sa labas, sino binibigyan ng kape? Oh. Gets? So, hindi mo naman kailangan i-libre yung upline mo, no? Pero dati nung sisimula kami, yung mga downlines ko, libre ako. Alam ko, wala pa silang pera. So, binibalik ko yung pera nila. Okay? So, tulungan lang talaga. Okay? Thank you. Wala naman na sila. Ito, meron pa istorya. Meron isa, mag-upline sila. Okay, 1 star yung isa 2 star. Nung nagsisimula sila noon, wala pa silang mga income. Itong mga to, naka-Lamborghini, yung isa naka-GTR. Mayaman na sa isa na US to. Okay? So, nagsisimula sila noon, bulok pa yung kotse nila. No? Eh, yung pintuan sira. So, bumaba ngayon yung downline. Tapos, anong ginawa niya? Binuksan niya yung pintuan. Eh, umuulan. So, pinayungan niya, payong sila. Yung kausap nila CEO ng isang kumpanya, alam mo, nag-join. So, imagine mo, na-curious yung dalawa. Sir, bakit? Ano, pero syempre, English yun, Tagalogin ko na lang. Sabi, how come you join? No? Bakit ka nag-join? Alam mo, sabi nung CEO, sabi niya, kasi I was wondering, how come pinagbuksan mo ng pintuan to? Siguro importanteng tao siya. ABC lang ba yon? Yes. Nai-gets nyo? Yes. So, napaka-importante to master the ABC. Okay? Next. Malapit na tayo matapos. Number 4 na. Okay? Okay? Number 4. Ano ba yung usual na attendan nyo na 5 fingers sa Yusan? Ano yung number 4? Para sa iyo. Tatandaan nyo. Okay. Ano yung tatandaan nyo na 1, 2, 3, 4, 5? Ha? Yun po yung inviting prospect. Okay. Di ba, una, ulitin nga natin. Ano yung una? Prospect. Ano yun? Prospect list. Number 2. Inviting. Number 3.
Number 4. Natandaan niyo pa? Hindi na? Okay. So, ito. Next naman, dati kasi nung panahon ko, hindi, wala namang ano. Yung panahon ko, 3 BC. Lahat naman kasi nag-3 business centers. Tama? Okay. So, eto, yung number 4 natin, AutoShip. Sige, pwede na. Go. Go na, go. Ayun, ito. Okay? AutoShip and then PPS. Okay? So, sa AutoShip, ang kailangan mo lang gawin is to maintain 100 points per month. Okay? Pag gusto mong maging Emerald or maging Ruby, kailangan 200 points per month. Okay? So, yung AutoShip na yan, dyan talaga malalaman yung passive income. Kailangan product movement. Simple lang to. Ang kailangan mo lang dito, DRS or Dr. Raystrad. Okay? Yun ang nagsiseparate sa atin. Kasi yung AutoShip na yan, dyan yun yung product movement. Imagine mo, this is you. Okay? Tapos dito may 15 users. Dito naman may 15 retailers. Imagine mo, kada isa na lang nagwa 100 points. So imagine mo, may 5,000 ka sa left, 5,000 ka sa right. Magkano commission mo niyan? 1 week? $1,000. Tanong, may nag-invite? Wala. May nagbenta? Yes. Product movement lang yan. Okay? So next naman, ano yung PPS? Ito yung PPPS or Premier Platinum Paysetter Lifetime. Ibig sabihin, sa lahat na makukuha mo, kikita ka ng 15%. Basta ang goal mo lang, makakuha sila ng 4 nila. Ang malupit niyan, eto. Imagine mo kung ganitong level ka na. Okay? Makadirect ka ng 3 gold. Okay? Kung eto kumikita ng 2 million to 4 million per year, makadirect ka, let's say, ng isang diamond, kumikita yan ng 10 to 12 billion per year. Ang tanong, okay na ba sa'yo 15% yan? Malaki o malaking malaki? Malaki. Okay? So, mabilis lang. Tignan mo. Tapos na 5 fingers. Okay? So, 5 detalye lang yan na kailangan mo tandaan. Ano ulit yung number 1? Number 2? Number 3? Number 4? Number 5? Oh. Repetition is the mastery of learning. Okay? So, yung paulit-ulit mong gagawin yan, doon ka matututo. In fact, ito, last na lang. Ano yung mga things to doon na kailangan yung gawin? Siyempre, kung ikaw susubod ka sa gera, kailangan may tamang tools ka. Okay? So, ang kailangan mong gawin, umattend ka ng 5 times na Health and Freedom. Okay? 5 times na NDO. So, 5 beses na ganito para mapamiliarize ka. Okay? 5 times na take charge. Take charge. Itong take charge product, training. NDO, pang business, para mapapalago. Health and Freedom, para matuto ka mag-present. Kung 5 ulit mo gagawin yan, matututunan mo yung business ka agad. Okay? So, ang goal natin is ganito. In 1 month time, kailangan ma-hit mo na yung PPS mo. Or makakuha ka ng 4 na tao. Ang good news, ito. May marami ng mga tao ngayon na in 1 week time, hindi 1 month, 1 week. Okay? In 1 week time, nakakapagpa-join. So, ang anong kailangan mo lang gawin? Mag-invite na mag-invite na mag-invite na mag-invite. Okay? So, tapos na yung ating training. Marami ba kayo natutunan? Yes. Kayo ba? Marami ba kayo natutunan? Okay? So, mabilis lang tong training natin, no? Full plus na to, 1 hour and 30 minutes. Sa akin, ang may papayo ko talaga sa ganitong business, hindi siya, kumbaga, kailangan maging komplikado. Kailangan back to basic. So, aralin nyo lang itong lahat ng mga tinuro ko sa inyo. Kasi bakit? Lahat ng to inaral ko for 3 years.
Tapos tinuro ko lang sa inyo ng 1 hour and 30 minutes, sulit na. Okay? So, kailangan kasi complete eh. No? Pag hindi ka kasi complete with tamang dosage, di ba? Walang kwenta rin. No? So, sa negosyo natin, madali kang maging successful dito. Bawal lang ang Alone Ranger. Okay? Pag anong Alone Ranger, yung tirada dito, tirada dyan. Sa team ninyo ngayon, nakasenter tayo sa office. Alam mo bakit mas madaling magpa-paint sa office? Kasi kapag dinala mo sa office, sinabi it's too good to be true, tapos nakita yung office, join hindi. Join. Mas maniniwala, hindi. Mas maniniwala. So, etong business natin, it's all about copying business. Okay? It's all about, kumbaga, challenging yourself to push yourself. Kasi nakita nyo naman yung mga resulta. Diba? Yung iba, bibili ng Bumblebee, ng RX-8, Kamarin nga, may Genesis na. Yung iba, kung ano yung pangarap nila. Ang tanong ko lang, sa tingin nyo kaya kung nagawa namin, kaya nyo kaya? Ito ngayon ang tanong ko, isa. Kung sa tingin nyo, nagawa namin ngayon, kaya namin kumuha ng mas malaki resulta. Ang tanong, mababaliw ka ba kung yung kaharap mo ngayon, yung nakapark dyan, Lambo, sa tingin nyo, kaya pag sinabi mong talong, tatalong kayo lahat ngayon. Diba? Pero ang point ko lang eto, hindi pa nga eh. Huwag nyo nang hintayin na nakalambo na ako, tsaka kahataw. Sumabay ka na ngayon sa amin. Tama? Habang maliit pa lang resulta namin. So, i-welcome na natin si, Cristel, dahil hindi pa member, pero nagana na. Diba? Very positive, no? Alam mo yun ang maganda sa team. Yung mga ganitong gathering ang, kakaiba. Hindi to lecture type lang. No? Kasi ako naniniwala, we learn to experience, mas maganda yan. At dito, sa'yo sana, hindi importante dito kung ano yung tsura mo. Kung saan lupalop ka nang galing. Kung matanda ka o bata. Wala. Kung napaglipasan ka na ng oras, wala. Ang importante dito, kung sobrang gigil kang mabago yung buhay mo. Okay? So kung ikaw, gusto mo rin mabago buhay mo, kailangan sumabay ka na ngayon. Habang wala pang Rev 3, oh. Diba? Itong shirt na ko, ito yung energy drink. No, na cleaner, smarter, and then stronger. No? So, maraming salamat sa pag-volunteer nyo ngayon na maging audience ko. Palapalan naman natin. Oh guys, ipakita ko lang, no? Ito, pangalan si, ano pangalan mo? Noel. Okay, si Noel. Si Tet, director. Okay. Yay! Yan, si Yuki yung 100,000. So guys, malilibre yan, diba, si Java Man. Ito yung first chapter ng training natin. Ano pa lang to, practice pa lang. Pero darating yung araw, imagine mo 3D na ako lumalabas dun sa screen, diba? Tapos tinuturuan ka kung ano yung dapat mong gawin. So, ibang level tong technology natin, i-maximize natin. Guys, ito na yung pagkakataon para humataw. Marami na maglalabasan ngayon ng mas malalaking resulta. On top of that, malamang sa malamang, yung mga ranks, lalabas na yan. Hindi lang pula ang makikita mo na pins. Ang mga pamimigay na ngayon, malamang marami na mag-emerald, marami na magruruby, hindi na dilaw, no? Those na yung gold eh. Higher ranks na. Naghahanap kami ng mga puti. Yung puti na ibibigay namin, yung may diamante, yung kumikinang-kinang, guys. Ang goal namin, 38 Diamond Directors this year. Kung ikaw na-feel mo, pinanood mo tong training na to, mabilis lang to, i-scatter mo, ikalat mo. Please lang, wag mo lang i-post sa online, okay? So with that, this is your Diamond Director, Billy De La Fuente, Extreme 111, out.